Merong pong Article 70 sa Rome Statute na nagsasabi na po pwedeng litisin ng ICC si Trini Ling kung mapapatunayan nga na namigay ng pera dyan sa mga investigador dahil yan po ay bribery. It is a crime against the administration of justice. Maaari umanong ipatawag at litisin ng ICC si dating Senador Antonio Trillanes de Fort kung mapatunayang sinuhulan nito ang kanilang mga investigador ng $2 milyong at ito ay ayon pa kay Attorney Harry Roque dahil sa kasong bribery. Lalo ngang uminit ang kontrobersya kaugnay sa investigasyon ng International Criminal Court or ICC sa Pilipinas matapos isiwalat ng grupo ng dating miyembro ng Philippine Marines ang umano'y paglipat ng milyon-milyong dolyar na pondo na iniuugnay sa ICC at kay dating Senador Antonio Trillanes. Sinabi ng counsel ng grupo na mga ex-Marines na si Attorney Levy Baligod na may naganap umanong palitan ng $2 milyon o humigit kumulang 115 milyon peso na sinasabing inilaan para makipag-ugnayan at pag-asikaso sa mga ICC investigators. Bukod sa issue ng pondo, iginiit din ng abogado ng mga ex-Marines na limitado umano ang naging saklaw ng ICC investigation. Samantala naman, isinaalang-alang umano ng lead counsel ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court na si Attorney Nicholas Kaufman ang paghain ng hakbang upang mapilitang ilabas ang mga dokumento kaugnay ng umano'y papel ni dating Antonio Trillanes de Fort sa ICC case laban sa dating Pangulo. Sinabi pa ni Kaufman na posibleng hilingin ng depensa ang disclosure ng mga dokumento upang linawin kung ano nga ba ang naging aktwal na papel ni Antonio Trillanes sa kaso. Ang pinag-uusapan po natin ngayon, yung pananagutan ni Trini Ling dahil sa ginawa niya sa investigasyon ng ICC laban kay Tatay Digong. Ano ba hong inamin na ngayon ni Trini Ling? Na tama ang sinasabi ng 18 mga Marines na talagang siya ang nag-orchestrate kung kailan susunduin at ihahatid ang mga ICC investigators, kung sino ang kanilang pupulungin, kung sino ang mga testigo na kanilang i-interviewin, at kung anong kinakailangan ng mga ebidensya ng mga ICC investigators, siya ang hahanap, at kung anong kinakailangan para mapatestigo kung sino man yung mga testigo na kinakailangan ng ICC. Inamin niya yan at para bagang wala kayong pakialam, wala akong masamang ginawa. Ang totoo lang, meron ba talagang pananagutan itong si Trini Ling sa ginawa niyang partisipasyon sa investigasyon ng ICC? Well, unang-una, bakit ba mali yung naging partisipasyon ni Trillanes? Kasi si Trillanes, hindi naman po siya patas. Siya'y kalaban ni Tatay Digong. Yung Rome Statute, kapag sinabi na sila ay aasa sa kooperasyon ng Estado, ang kinakailangan na magbigay ng kooperasyon yung Estado mismo. Dahil yung Estado ay magiging kapartner ng ICC para nga makamit ang katarungan. Hindi po papel ng ICC na kalabanin ang mga kalaban sa larangan ng politika na mga tao na kukuha o kakalap ng ebidensya para mapakulong ang isang tao sa ICC. Hindi po dapat ginagamit ang ICC bilang sandata sa politika na nangyari sa kaso ni Tatay Digong dahil nga ginamit ang ICC para makulong si Tatay Digong sa kagustuhan ng mga Marcoses na mawala na ang impluwensya ng mga Duterte sa Pilipinas. Mabuti na lang po kabaliktaran na nangyari dahil habang pinakulong nila si Tatay Digong dyan sa dahig, lalo naman lumakas ang impluwensya ni Tatay Digong sa politika at sigurado po dahil nga sa ginawa ng mga Marcoses dyan kay Tatay Digong, abay sigurado na baka ang susunod na presidente ay si Inday Sara Duterte, dahilan kung bakit ngayon ay abalang-abala sila para tanggalin si Inday Sara bilang isang presidente, makasuhan ng kriminal at nang sa ganon, hindi makatakbo bilang presidente sa 2028 dahil yan nga ay kabahagi ng kanilang script. Gaya ng sinabi kanina ni Inday Sara Duterte doon sa talakayan niya, doon sa ibalik ang tapang at malasakit na talagang noon naninilbihan pa siya bilang kalihim ng Secretary of Education, meron ng plano talagang siyang i-impeach ng Makabayan Black. Balik tayo kay Trini Ling. Unang-una po, kaya nga po hindi dapat siya naging involved dito sa pagkakalap ng ebidensya, siya ay kalaban. Ibig sabihin, walang patas na investigasyon. Ang nangyari ay pangalap lamang ng mga ebidensya para madiin at makulong si Tatay Digong.
Siguradong-sigurado po ako na wala pong ebidensya na magpapatunay ng hindi pagkakasala ni Tatay Digong ang kinonsidera ng mga investigators na talaga namang gumalaw dahil lamang sa direksyon na ibinigay ni Trilliling. At siguradong-sigurado po ako, bagamat hindi pa siya pinangalanan ni Kaufman, na siya yung nasa tape na sinasabi ni Kaufman na nagyayabang na ako ang secret partner ni Marcos dito sa paggigipit kay Tatay Digong. Now, lilinawin ko po, ordinarily, ang mga ICC investigators ay po pwede talaga makipagtulungan kahit kanino kasama na ang mga pribadong mga individual. Pero karaniwan ang mga pribadong individual ay hindi mga politiko. Dahil kapag politiko at alam naman nila ang lilitisin na isang taong politiko rin, yan po ay ang possibility ay kalaban sa politika. At ang nananisin lamang ay gipitin yung akusado. At yan nga ang nangyari kay Trilliling. Kaya po, nagbubukas po yan sa maraming mga question kung dapat nga bang paniwalaan ang mga ebidensyang kinalap ni Trilliling dahil bilang isang kalaban sa politika, ang gusto lang niya ay igipitin si Tatay Digong at wala siyang pakialam sa katarungan na hinahanap natin lahat. So, ano ba ang sinasabi ng Rome Statute? Walang sabi ng Rome Statute, pwede, pero yun na nga, meron tayong tinatawag na abuse of process. Kapag inabuso mo naman yung proseso to the point na mawawalan ng kredibilidad, hindi lang ang paglilitis, kung hindi ang hukuman mismo, dahil ito nga ay gagamitin instrumento sa politika, yan ang hindi pinapayagan ng Rome Statute. So, at the very least, yung mga ebidensya na nakalap ni Trilliling bilang kalaban ni Duterte, hindi dapat bigyan ng mabigat na weight. Hindi dapat paniwalaan dahil ito ngayon nanggagaling sa isang tao na talaga ang gusto lamang ay sirain at gipitin si Tatay Digong. Hindi dapat bigyan ng mabigat na kredibilidad dahil nga yan po ay nanggagaling sa isang poison source na tinatawag. Pangalawa, bukod pa doon, depende yan sa mga pamamaraan na ginamit ni Trilliling. Yung sabi ng mga Marines na merong 2 million na ibinigay sa investigador. Naku po, yan po ay talagang krimen din sa ICC Rome Statute mismo. Merong pong Article 70 sa Rome Statute na nagsasabi na po pwedeng litisin ng ICC si Trilliling kung mapapatunayan nga na namigay ng pera diyan sa mga investigador dahil yan po ay bribery. It is a crime against the administration of justice. So, kung ang tanong ay may pananagutan ba si Trilliling mismo, abay meron po dun mismo sa ICC. Baka nga lang maging kasama pa ni Tatay Digong sa kulungan yang si Trilliling kapag napatunayan na siya ay gumamit ng pera para maimpluwensyahan ang mga investigador ng ICC. Wag naman po dahil talaga tama na yung nakakulong si Tatay Digong sa dahig, lalo talagang ikabibilis ng buhay ni Tatay Digong kung makakasama pa niya sa kulungan si Trilliling. Pero sa tingin ko, kung mapapatunayan yan na siya gumamit nga ng $2 million para maimpluwensyahan ng mga investigador, ang ICC mismo po ang dapat maglitis kay Trilliling. Bukod po dyan, krimen din as a crime against administration of justice kung mapapakita na unang-una, nagbigay ng mga pabuya si Trilliling para magsinungaling ang mga testigo. At yan naman po ay hindi malayo kasi ang pinagyayabang niya, yung mga testigo na karamihan ay mga mamamatay tao at mga self-confessed na mga kriminal ay nag-agree na magtestigo hindi lamang para sa pangako na hindi sila lilitisin mismo ng ICC, kundi marami pa siguro mga dahilanan kung bakit sila pumayag. Siguro sinasabi nila na dahil kami magtatago, kinakailangan suportahan ng aming mga pamilya, so meron ding bribery ng mga witnesses mismo. Yung pagbibigay ng immunity by itself, hindi po pwede siguro maging resulta sa pagkakakulong kay Trilliling sa ICC. Pero yung pagbibigay ng ganyang immunity, gaya ng sinabi ni Kaufman sa paglilitis, hindi dapat pinaniniwalaan ang mga testimonya ng mga tao na nagtitistigo lamang kapalit ng pangako na hindi sila malilitis dahil sa kanilang mga krimen. At bukod pa po dyan, syempre, dahil nga po nagkaroon na ng, kumbaga, poison doon sa pagkuha ng ebidensya labang kay Tatay Digong,
meron din tayong kasabihan na kinikilala rin sa ICC na hindi dapat tinatanggap ang prutas na mga nakakalasong mga puno or fruit of the poison tree. So pwede na lahat yung mga ebidensya na nakalap ni Trililing, unang-una bilang kalaban ni Tatay Digong, resulta ng panunuhol, resulta ng pagbibigay ng mga pangako sa mga testigo, resulta siguro sa pananakot para magkaroon ng testigo, ay pwedeng hindi na talaga matanggap mismo sa ICC. At bukod pa dyan, kung mapapatunayan na ang kabuuan naman talaga ng ebidensya ng ICC at ako'y naniniwala na talagang malaki ang naging partisipasyon ni Trililing para magkaroon ng kaso labang kay Tatay Digong, pwede talagang yan magkaroon ng resulta na dapat ma-dismiss na ang kabuuan ng kaso dahil hindi nakatanggap-tanggap at hindi nakapanipaniwala ang mga ebidensya na hinain laban kay Tatay Digong. So bakit pa tayo magko-confirmation of charges kung mapapatunayan naman na yung mga ebidensya na binabasihan, kung meron bang sapat na ebidensya para magpatuloy sa paglilitis, ay mga prutas of the poison tree. Fruits of the poison tree. So talagang dapat po talaga ang ICC mismo mag-imbestiga. Hindi sapat ang sasabihin nila na hindi nila tinatanggap ang mga ebidensya nang hindi nila mismo binibigyan ng timbang kung kapanipaniwala ba at kung meron nga bang kinalaman sa kaso ang mga ebidensya. Kinakailangan tignan nila kung nagkaroon ng isang krimen laban sa Administration of Justice ng ICC mismo. Dahil kung mapapatunayan nga yung panunuhol, yung pagbibigay ng pangako, kapalit ng testigo, yan po talaga ay makakaapekto. Hindi lang po doon sa ebidensya na linatag sa laban kay Tatay Digong, makakaapekto yan mismo doon sa reputasyon at imahe ng ICC. At yan po yung tinatawag na abuse of process. Kasi bagamat hindi pinagbabawal ang pagtutulungan ng isang pribadong individual, pero dahil nga binaliwala ng mga ICC investigators yung political bias ni Trililing at posible na nagkaroon ng krimen dahil nagkaroon ng palitan ng pera, yung pangangako, pananakot, dapat talaga lahat ng ebidensya na yan hindi magamit at kung wala ng ibang ebidensya na nakalap laban kay Tatay Digong at naniniwala naman ako na yung mga ebidensyang hawak ng korte ay galing talaga kay Trililing dahil ang preliminary examination naman na ginawa ng mga prosecutors ay base lamang sa mga ebidensya on open sources kasama ang media, baka talagang wala ng kaso laban kay Tatay Digong at dapat na talagang tuluyan na ma-dismiss ang kaso laban kay Tatay Digong. So hindi po maliit na bagay yung pag-amin na ginawa ni Trililing na siya talaga ay naghimasok at talagang siya ang nag-orchestrate ng investigasyon ng mga ICC investigators dito sa Pilipinas. Yan po ay posible maging dahilan para mapauwi na ng mas maaga si Tatay Digong dahil nga po unang-una dapat naisip mismo ni Trililing na kapag lumabas yung kanyang partisipasyon sa investigasyon, talagang nalalaso na ang lahat ng mga ebidensyang nakalat dyan dahil alam ng lahat si Trililing ay kalaban sa politika ni Tatay Digong. At ang kanyang nanaisin lamang ay para sirain si Tatay Digong dahilan nga kung bakit ngayon ay nakakulong na si Tatay Digong. Hindi ko alam talaga kung anong nangyari kung bakit yung Jude Sabio, kasama ko po yan sa dormitoryo sa UP, kasama rin yan ni Lenny Robredo sa dormitoryo sa UP, na siyang naghain nung una ng kaso laban kay Tatay Digong ay biglang nagbitiw sa kaso. Kung maalala niyo po, si June Sabio mismo nag-drop ng complaint at hinain sa ICC. Pero bago pumanaw si Jude Sabio at pumanaw na po siya, sinabi niya na binabawi niya ginagawa niya dahil siya ay binayaran lamang ni Trililing. So kung makikita niyo na yung Jude Sabio na nangalap ng mga pangunahing ebidensya ay binayaran lamang ni Trililing at talaga namang siya ay nagsisisi. Dahil kung ako ay hindi nagkakamali sa recollection ko, nagsisi si Jude Sabio doon sa kanyang papel na ginawa dahil lamang kay Trililing. No? Posible po talaga na lahat ng mga ebidensya ngayon ay dapat suriin muli ng isang patas na prosecutor at panandalian, i-dismiss muna ang kaso at tignan muli kung tama ba ang appreciation ng mga ebidensyang ito.
Dahil again, sa isang inquisitorial system, at yan po ay ang siste sa ICC, ang prosecutors hindi lamang naghahanap ng ebidensya para mapatunayan ang pagkakasala, ang prosecutor dapat maghanap din ng ebidensya na magpapatunay na posibleng hindi nagkakasala ang isang akusado. So talagang ngayon po, dapat maabala na ang Office of the Prosecutor ng ICC at ang mga mahistrado ng ICC. Dapat talaga iparating sa kanila itong pag-amin ni Trililin, iparating kung sino si Trililin, at iparating na walang mabuting motibo si Trililin sa pag-iimpluwensya sa investigasyon kung hindi gipitin lamang si Tatay Digong. At dapat talaga tanungin ang mga investigator, bakit kayo tumatanggap miski ng sakay at pagkain sa mga politiko na alam naman nila na dapat sila ay maging independyente at maging patas sa kanilang investigasyon? Sabihin na natin wala silang tinanggap kasi may possibility naman na talagang hindi nakarating sa kanila yung 2 million bagamat sinasabi na ibinigay ang kay Trililin. Ang katunayan yan, gaya ng sinabi ng opisina nila, ay ba, may sarili silang budget. Bakit sila tatanggap ng sakay? Bakit sila tatanggap ng hotel? Bakit sila katatanggap ng pagkain? Gayong lahat yan ay merong pondong binigay sa kanila at nakolekta sa kanila. Ano ibig sabihin yun? Binigay ng libre ni Zaldico lahat yung mga bagay na yan. Tapos binigyan pa sila uli ng resibo para sila ay makakupit. Yun lang po ibig sabihin yan. Kung talagang bukod doon sa meron ng pondo silang ibinigay ang korte, ginamit pa rin nila yung mga binibigay ni Zaldico, ibig sabihin, kinupit nila yung mga pondo na nakalaan para ibayad sana dyan sa hotel, pagkain at transportasyon. At siyempre ang tanong talaga, kinakailangan talagang busisiin dahil dapat nating malaman kung meron talaga silang natanggap na pera. At sana naman, itong si Zaldico, dahil siya naman talagang pinanggalingan ng lahat, at yan naman mga pangyayaring yan, nangyari sa mga private property na kanyang pag-aari, sana kung meron siya mga CCTV na pagtanggap ng mga salapi, ilabas na yan nang malaman ng katotohanan. Dahil meanwhile, dahil sa kagagawa ni Trililin at sa kagustuhan ng Trililin na talagang sirain ng Tatay Digong, nakakulong ngayon ang isang 80 anyos na magbe-birthday na naman ng kanyang 81st birthday sa loob ng kulungan na hindi dapat. So sa akin, sa lalong mabilis na panahon, kinakailangan ipagbigay alam sa hukuman itong pag-amin ni Trililin sa kanyang partisipasyon sa pangangalap ng ebidensya dahil sa kanyang partisipasyon alone, posible po na dahil sa abuse of process, posible na tuluyan ng madismiss ang lahat ng paratang laban kay Tatay Digong dahil nga po na impluwensyahan na ng politika ang pangangalap ng ebidensya laban kay Tatay Digong. At sana po ito'y mangyari na sa lalong mabilis na panahon dahil nais nating makabalik na si Tatay Digong nang siya naman ay tuluyan ng mahinga, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa kanyang mahal na syudad ng Davao. Ulitin ko po itong paghihimasok ni Trililin, posible po na mapawalang bisa ang lahat ng ebidensya na kinalap nila dahil siya po ay isang politiko na kalaban ni Tatay Digong at dahil po dyan, masasabi natin na nagkaroon po ng parang poison ang mga ebidensya na nakalap dyan. Ito po isang krimen sa Rome Statute mismo. Ayaw ko lang siguro tuluyan si Trililin dahil baka magkasama pa sila sa kulungan ni Tatay Digong. Ang gusto ko, mapauwi mo na si Tatay Digong at ikulong si Trililin diyan sa dahig matapos makauwi si Tatay Digong. Dapat muna sigurong ipawalang bisa si Tatay Digong dahil nga lahat ng mga ebidensya ay produkto ng panunuhol, pananakot at saka kung ano nung pangako na binigay sa mga testigo na hindi wala namang mga kredibilidad gaya ni Matubato, bago siya makulong sa dahig, uwi muna si Tatay Digong sa Davao at ipalit ngayon si Trililin sa kulungan.